Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Kabong. Ako po ay gumawa ng video upang magbigay po ng munting kaalaman kung ano po ba ang role ng mga advocates sa mga problemang nararanasan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Ito po yung ating mga kapwa overseas Filipino workers. Gusto ko pong magkaroon ng konting magbibigay ng information. Okay? Kasi ito pong aming ginagawa bilang advocates po, marami pa rin po ang hindi nakakaalam or hindi po siguro nagbabasa or hindi nababasa yung pong mga pinopost po natin sa page regarding po sa role ng kaagapay ako ng bawat OFW sa ating mga kapwa mga OFW. So, ito pong aking munting kaalaman ay hindi lang po sa akin bilang advocate sa aming grupo, kundi sa lahat po ng mga advocates po na tumutulong po sa mga kapwa namin OFW sa amang pong panig ng mundo. Para po maintindihan ng lahat ng mga nahingi ng tulong itong aming mga ginagawa at hindi po nagagalit ang iba na hindi po siguro nabibigyan ng tamang kaalaman kung ano po ba ang role namin. Katulad po ngayon itong post po na itong pong comment or messages po na binigay po sa akin ng coordinator na inaakusahan na sayang daw ang ipinapasahod sa amin ng gobyerno at hindi raw namin natutugunan maging yung simpleng sagot lang. Meron din nag-message na yung mga hindi po nasasagot yung message nila at nagagalit sila at nagkasalita ng hindi maganda sa mga taong hinihingan nila ng tulong. Alam niyo po, ang mga advocates po, halos karamihan po ng mga ito ay mga kapwa nyo ring mga overseas Filipino workers. Ang iba sa kanila ay mga ex-OFW na at patuloy pa rin nagsisilbi, naglilingkod po sa ating mga kapwa OFW. Ang role po namin bilang advocates po sa ating mga OFWs na nagkakaproblema, kami po yung pinaka-messenger ninyo. Okay? Ginagawa po namin itong pagtulong na ito nang wala po kaming hinihinging kapalit na bayad. Libre po ang aming serbisyo. Pero hindi po ito namin obligasyon ng pagtulong sa inyo. Ito po ay kusang loob po ng ginagawa ng mga advocates dahil po sa kanilang pagmamahal po sa sektor na kinabibilangan nila. Ito nga po ang ating overseas Filipino workers. Kaya po ginagawa po ito ng ating mga advocates. Ngayon, bilang isang OFW na nagkakaroon ng problema sa iyong trabaho, dapat po natin alamin, dapat po ninyo palang malaman na ang unang-unang pong may obligasyon sa inyo bilang isang OFW pag kayo po ay nagkaroon ng problema sa inyong mga trabaho ay ang inyong recruitment agency. Kung ikaw po ay nagtatrabaho sa bahay, dalawang recruitment agency po ang mayroong responsibilidad po sa iyo. Unang-una po, yun pong recruitment agency mo sa Pilipinas na nag-deploy sa iyo papunta sa bansang pinagtatrabahuhan mo. Ito po yung tinatawag nating Philippine Recruitment Agency. Sila po yung ahensya kung saan po ipinroseso yung inyong mga dokumento sa POA, sa OWA para po makaalis kayo at makapagtrabaho sa ibang bansa. Yung ikalawang agency po, ito po yung tinatawag nating Foreign Recruitment Agency. Ito po yung kapartner po ng Philippine Recruitment Agency sa pagpapadala ng mga workers katulad po ninyo sa ibang bansa. Ang role po ng Foreign Recruitment Agency, sila po yung nangunguha, sila po yung tumatanggap ng mga kliyente o customers nila, yung pong mga employers na naghahanap ng kasambahay sa ating bayan. Then, itong Foreign Recruitment Agency po, sila po yung makikipag-ugnayan doon sa kanilang tie-up o partner na Philippine Recruitment Agency para po kumuha po ng manggagawa na ipapadala doon po sa
employers na pumunta sa kanila para kumuha ng kasambahay. So, dyan po, meron pong agreement po yung dalawang partners na yan na tinatawag nating solidarity liability, na kung sakaling magkaroon ng problema, pareho po silang may obligasyon po sa workers na kanilang dineploy. Okay? So, kaya kung ikaw po, kabayan, ay nagtatrabaho bilang kasambahay saan mang bansa na meron pong recruitment agencies na tumulong sa inyo, pag kayo po ay nagkaroon ng problema sa inyong employer, ay doon po kayo sa recruitment agency ninyo humingi ng tulong. Kasi sila po ang may responsibilidad sa inyo at sila po yung nag-deploy sa inyo. Ibig sabihin, kumita po sila sa inyo. Okay. Ngayon, wala naman po problema yung kumita dahil trabaho po ng agency yan. Yan po yung kanilang negosyo eh. Kaya nga po sila nagde-deploy para rin sila kumita. Pero meron po silang responsibilidad sa inyong mga manggagawa sa loob po ng 2 taon or hanggang hindi pa nakakauwi ang worker sa unang kontratang pinirmahan niya. Yan po ang role po ng Philippine Recruitment Agency at ng Foreign Recruitment Agency. Obligasyon po nila na pangalagaan po ang inyong karapatan, ang inyong welfare, habang kayo po ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa sa loob po ng unang kontrata na inyong pinirmahan. Ngayon, kung sakali po itong mga recruitment agencies ay hindi po tumugon o tumulong sa inyo sa kabila ng inyong pagsisikap na may paabot sa kanila ang mga problema inyong nararanasan, ay ito po ang susunod ninyong gagawin. Makipag-ugnayan po kayo sa ating mga government-attached agencies na nagsiservisyo sa mga OFW. Ano-ano po ba itong mga government-attached agencies na ito? Sila po yung nasa OWA, dahil yan po yung nangangalaga sa mga welfare po ng mga kasambahay. Okay? At bukod po dyan, andyan din po ang ating Philippine Overseas Employment Administration. So, sila po yung mga ahensya na dapat po ninyong lapitan kung sakali po ang inyong mga agencies ay hindi po tumutulong sa inyo. Yan po ang role po ng ating government. Itong mga government agencies po natin ay may mandato po sila na tumulong sa ating mga OFWs na nagkakaproblema sa kanilang mga trabaho. Kung ikaw naman po ay skilled workers, so ang ibig sabihin yan, meron ka lang pong agency sa Pilipinas na siya po nag-deploy sa'yo dahil ang agency po sa Pilipinas ng mga skilled workers ay direkta po nakikipag-ugnayan sa mga companies po na inyong pinagtatrabahuhan. So dapat po sila po yung inyong hinihingan ng tulong, itong mga agencies ninyo, at sa kanila po kayo magsasabi kung ano po ang inyong mga problema. Dahil obligasyon po yan. Obligasyon po ng mga Philippine Recruitment Agencies na kayo po ay tulungan sa inyong mga problema. So, yun po ang role ng Philippine Recruitment Agencies. Kaya kung kayo po ay nagkakaproblema, please, ang inyong pong Philippine Recruitment Agency ang una ninyong hihingan ng tulong. Kaya, ang sinabi ko, pag hindi po tumugon ang recruitment agency, ay saka po kayo pwede magreklamo sa POA, OWA, or sa mga sangay po ng DOLE, katulad po ng Philippine Overseas Labor Office, kung saan po kayo naroroon, at para po matulungan po kayo. Kasi ang POA or ang OWA, ang kanila pong gagawin ay makikipag-ugnayan po sila sa inyong mga agencies para matulungan kayo. Ipapaalam nila sa mga recruitment agencies ninyo na tulungan kayo sa inyong mga problema. Yan po ang role ng ating mga government-attached agencies. Hindi pa ho kasama dito yung ating Department of Foreign Affairs o yung Philippine Embassy or ang ating Philippine Consul General. Kasi
ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga labor problems muna. Okay? Ano po ba yung mga problema po ng mga labor problems? Ito po yung mga sumusunod, katulad po ng mga unpaid salaries, overwork, lack of food, lack of sleep, and lahat po ng may related po sa trabaho na reklamo. Ito pong ating POA, OWA, Polo, ang siya po nating dapat hinga ng tulong kung hindi po tutulong ang inyong mga agencies. Ang role naman po ng Department of Foreign Affairs, ang embassy at ang consulate, sila po yung nag-handle po ng mga problema na may kinalaman po sa personal po na pangyayari ng isang OFW. Halimbawa po, ang OFW po ay ni-rape, minolestya at gustong mag-file ng kaso. O ito yung may mga kasong mga problema may kinalaman sa criminal case. Ayon po sa aking pagkakaintindi, yung pong mga pagnanakaw, okay? At yung iba pang mga criminal aspect po na may kinalaman, yung iba pong mga may kinalaman po sa kriminalidad, yan po ang hinahawakan ng ating Philippine Embassy, Philippine Consulate ng ating Department of Foreign Affairs o ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Kasama po rito yung mga namamatay nating mga kababayan nagtatrabaho sa ibang bansa na gustong maiuwi sa ating bayan. Kasama rin po rito yung mga personal na problema, away po ng mga OFW, mga kapwa Pilipino, kasama pa rin diyan. Ngayon, ano po ba ang role namin? Ang role po namin is magbigay po ng paalala o mag-follow up sa ating government attached agencies tungkol po sa mga problemang inilalapit ninyo. Halimbawa po ang problemang inyong nailalapit sa mga agencies ninyo at hindi natugunan at hindi rin po agad natutugunan ng ating government attached agencies, diyan po gumagalaw ang mga advocates po na katulad ko. Kami po yung nagpa-follow up sa kanila. Pag yung mga pinarating niyo po ng mga hinaing ay amin pong itong pinaabot sa kanila. Ang ginagawa po namin ay abot lang po ng aming makakaya. Hindi po namin kayo matutulungan resolbahin ang inyong mga problema. Hindi po kami pwede makipag-usap sa inyong mga employers. Okay? Although kami naman po nakikipag-usap sa mga recruitment agencies pag halimbawang may mga talagang problema. Pero sa employers po, hindi naman pwede po yun. Okay? Dahil hindi po namin mandato yan. Yan po ay mandato ng ating Philippine Government attached agencies na tulungan po ang mga workers na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga trabaho. Okay? Pero sa nangyayari po ngayon ay meron po tayo na akala po nila pag advocates po ay obligasyon na po na tulungan po sila. Mali po yun. Hindi po dapat ganoon. Kasi po, ang role po namin is magpahatid po sa ating mga government attached agencies ng inyong mga hinaing. Mag-follow up. Dahil yun po yung aming kaya. Nauunawaan po natin, may mga ibang tao o ibang magsiservisyo sa mga government attached agencies ang hindi agad natutugunan ang inyong mga inilalapit na problema. Kaya nga po naririto nag-i-exist ang mga advocates dahil po dyan. Sabi nga, kung maganda ang serbisyo, walang advocates. Pag mayroong problema, walang matakpuhan ng ating mga kababayan, dyan po sila lumalapit sa mga advocates. Pero, alalahanin niyo po, hindi naman po lahat na nagkatrabaho sa gobyerno ay may problema. Marami naman po tayong mga nagkatrabaho sa gobyerno na matitino at talagang maaasahan. Yun nga lang, sa sobrang dami po ng problema, dyan po nagkakaroon ng medyo may katagalan. Katulad po ngayong panahon na ito ng pandemic na sobra po ang dami ng problema ng mga OFW na mapasok sa ating pamahalaan, sa mga agencies at sa mga katulad po naming mga advocates. Ito pong nangyari sa mga agencies ngayon, marami po sa mga agencies ang hindi po nakakilos dahil po sa pandemic.
maging sila po ay nawalan din ng pinagkakakitaan kaya hindi sila makaresponse. So na tayo naman po bilang isang advocate na unawa naman yung nangyayari dahil kahit nga kami, alam namin, naranasan namin na wala rin kami kumbaga, pati po mga advocates po nararamdaman natin yung hirap po ng mga buhay ngayon dahil po pare-parehas tayong mga OFW. So, sana laging pinangikiusap sa lahat po ng mga nahingi ng tulong. Katulad po sa grupo po namin sa Kaagapay, ako ng bawat OFW o ka-OFW, katulad ko po, si Kabong, ako po ay tumatanggap ng 2,000 messages araw-araw. Siguro naman po kung kayo man po yung makatanggap ng 2,000 araw-araw, tanong ko po sa inyo, mababasa nyo kaya yon? For sure, hindi nyo mababasa yung mga messages na yun sa dami. Considering na isang araw kang uupo sa upuan mo lang at magpe-Facebook ka at sasagot ka sa inbox, hindi mo pa rin matatapos yun. Dahil sinubukan ko na po yan sa loob po ng 5 oras na non-stop. Pero 200 plus lang po yun ang sagot ko. Dahil yung iba po mga nakakausap ko doon, siyempre sumasagot din sila yung iba. Yung kataong gising pa or online, nakakausap ko sila. Mahaba po yung usapan doon, kaya nga minsan tinatawagan na eh. Kasi isang tanong, isang sagot, hindi po kinikwento ng buo. Yan po yung mga problema. At saka sa nangyari po ngayon, instead po na sa government attached agencies or sa mga recruitment agencies pumapasok ang problema, dito po sa Kaagapay ay sa amin na po pumapasok halos lahat po ng mga requests for assistance. Nauunawaan ko po yung iba na nagagalit na hindi siya nababasa. Pero sana naman po sa ating mga kababayan, lagi po niyong ugaliin magbasa, manood ng kahit sino po mga nagpo-post regarding po sa pagtulong. Kasi katulad ko po, lagi ko pong ini-explain sa inyo yan. Ako nga po, 3 oras lang po, 3 to 5 hours every day ang aking tulog. Dahil nalalaan po yung oras ko sa pagtulong po sa pagsagot, pagpunta po ng Philippine Overseas Labor Office para personal po mag-assist sa mga nahingi ng tulong at sa lahat po ng mga ginagawa po namin sa Kaagapay. Dahil hindi lang po itong pagsagot po sa Facebook o sa ang ginagawa po namin. Napakarami po. Bukod po dyan sa pagsagot ko po rito sa aking page, ako po ay meron ding chat room sa mga coordinators po namin kung saan meron po kaming parang kaming call center. Kinakausap ko po yung mga taong mga nahingi ng tulong. Hindi ko man po nabasa yung mga messages ninyo, okay? Meron po tayong mga coordinators na sila pong nagbabasa po ng mga messages ninyo, nakikipag-usap sa inyo, kumukuha po ng information sa inyo, at yung mga information po na yun ay ibinibigay nila sa akin. At ako po ang nagpaparating sa ating mga government attached agencies na inyong mga problema. Pero sana naman, hindi porket na iparating na po sa ating government attached agencies yung problema, ay hihingi agad kayo ng sagot. Huwag po ganoon. Kasi kami po, katulad ninyo, ilalapit po namin to sa kanila at hihintayin natin yung kanilang sagot. Hindi po natin sila pwedeng madaliin din dahil marami rin pong nahingi ng tulong bukod po sa inyo. Kaya sana unawain po ninyo. Ito po ang role po namin. Kung ano po yung aming kaya, gagawin po namin. Pero sana naman po, huwag po kayong magagalit kung hindi po agad nababasa ang inyong mga messages. Marami po, mas matagal po sa inyo, 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, isang buwan. Hindi ko po talaga nababasa dahil sobrang dami po talaga. Minsan po may comment 3,000, 2,000 comment. Paano ko po agad mababasa yun? Nakakaduling. Minsan pumapasok sa isipan namin yung pagsuko dahil pagod na. Kasi pagtapos ko mag-message ng ganyan, may papasok na naman na bago. May papasok na naman na bago. Kahit ano ko pa yan, ayan po. Ang dami po yan. May papasok na naman na bago. At tuwing magme-message, bumabalik sa itaas, ibabaw, yung mga inboxes. Kaya talagang mahirap talaga.
Kaya nga lagi kong sinasabi, pag hindi po nabasa, mag-message uli at tiyempuhan po na pagbukas ko makita ko agad or mag-comment sa aking mga Facebook live, sa mga post ko o sa aking personal account dahil babasahin po yan. Pag nakita po yan ng mga coordinators natin, babasahin po nila yan. Yun lang po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ay humihingi muli ng pasensya sa inyo at hari naway matugunan po namin lahat po ng inyong nilalapit. At lagi po namin sinasabi, ang lahat po na ito ay aming kusang loob na ginagawa sa abot po ng aming makakaya. Ito po si Kabo. Magandang hapon po sa inyo lahat.